Formal na ang ipinasa ng Malaysia sa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN para sa susunod na taon. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, anong mga nangyari sa turnover? Lord, sa huling araw nga ng ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, muling binigyang dain ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pwedeng pagsabayin ang cooperation at coercion, partikular sa usapin ng West Philippine Sea. Pero ang tanong, magkakaroon na kaya ng conclusion, ang Code of Conduct ngayong Pilipinas na ang chairman ng ASEAN? Sa isang seremonya kanina, ipinasa na ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang gavel kay Pangulong Bongbong Marcos. Biro ni Ibrahim, nakahinga na siya ng maluwag ngayong Pilipinas na ang chairman ng ASEAN. Hirit niya kay PBBM, good luck. Binanggit pa ni Ibrahim sa kanyang closing speech si Jose Rizal at ang El Filibusterismo. Si PBBM naman nagbirong nasa probationary period pa lamang siya ngayon. Ang tema ng ASEAN Summit sa susunod na taon, Navigating Our Future Together. Narito ang magkasunod na pahayag ni Malaysian Prime Minister Ibrahim at Pangulong Marcos. To my friend Bongbong, good luck. As Jose Rizal wrote in El Filibusterismo, it is a useless life that is not consecrated to a great idea. It is like a stone wasted on the field without becoming part of any edifice. We are committed to carrying forward your momentum and to implement on its first year the ASEAN Community Vision 2045 with purpose and resolve. We likewise remain dedicated to facilitating the further integration of Timor-Leste into the ASEAN family. Lord, bago dumalo si Pangulong Marcos doon sa turnover ng chairmanship, nagpakita muna siya sa ASEAN-China Summit kung saan nakaharap niya si Chinese Premier Li Qiang. Dito binigyang diin ni PBBM na importante ang self-restraint sa usapin ng West Philippine Sea. Kung wala raw ito, malalagay sa alanganin ang kapayapaan na matagal nang iningatan sa rehiyon. Binigyang diin din ni Pangulong Bongbong Marcos na bagamat dismayado siya doon sa mga insidenteng nangyayari sa West Philippine Sea, dire-diretso pa rin ang pakikipagdialogo at ang patunay nga na importante ito ay yung provisionary understanding sa Pilipinas at China na naging dahilan kung bakit naging successful yung 10 RORE mission dyan sa BRP Sierra Madre. Katatapos-tapos lamang na press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Kuala Lumpur, Lord, at ikinwento niya na doon sa ASEAN-China Summit, nagbigay din ng reaksyon si Premier Li Qiang. At pinanindigan din nila yung posisyon ng China, pero syempre hindi naman daw ito tinatanggap ng Pilipinas. Pero that's how diplomacy works, sabi nga ni PBBM. At ang sabi niya sa susunod na taon na tayo ang chairman, isa raw itong oportunidad para sa Pilipinas at iimbitahan daw niya si Chinese President Xi Jinping para dumalo sa ASEAN para dun sa mga kapatid natin. Hindi kasi madalas na dumadalo si President Xi Jinping kapag ASEAN Summit. So they're hoping na sana makapunta sa Pilipinas si Xi Jinping at doon makapag-usap tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Nagbigay din ng komento si Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga dito sa Independent Commission for Infrastructure dahil alam naman daw niya na marami nang nafo-frustrate dahil gusto nila mabilisan yung pag-action pagdating sa korupsyon, pero tapos na daw kasi tayo doon sa political period. Nandito na tayo sa legal due process. At kapag legal na usapin na ang nakafocus, importante daw na masunod ang due process dahil ayaw naman daw niyang mangyari na may masampahan ng kaso pero mabaliwala dahil kulang ang ebidensya. Bagamat malinaw naman daw kung sino yung mga taong involved sa corruption, importante daw na mapanagot ito, kaya importante ang matibay na ebidensya. Lord. Alright, maraming salamat at salamat petang o magandang gabi. Maricel Halili, nag-uulat live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.